Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa dalaga na dinukot ng kartel upang gamitin para mabawi ang droga na ninakaw ng amain sa kanila, pero dumating ang tiyuhin ng dalaga para iligtas ito. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas 2015 na pinamagatang Close Range. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa Sonora, Mexico, ang kuta ng drug cartel na tinatawag na El Anti-Balas Cartel pinasok ni Colton McCready na kahit sobrang higpit ng seguridad para iligtas ang dinukot na pamangkin ng grupo. Naalarma man ang mga bantay pero walang pagdadalawang isip si Colton na salakayin ang naturang gusali at sinigurado na hindi pinagsamantalahan ang pamangkin. Nangako ang dumukot na wala siyang ginawa at nang buksan ang pinto kumpirmadong naroon si Hailey na nasa maayos pero ikinagulat nitong makita roon ang tiyuhin, dahil ilang taon nang hindi nagpapakita si Colton sa kanila. Hindi man napagsamantalahan ang pamangkin, tinuruan pa din ni Colton ng leksyon ang dumukot at napatay. May dumating ding mga gwardiya pero naunahan niya ang mga ito saka pinakawalan ng pamangkin gamit ang nakuhang susi na mayroong flash drive na kasama at agarang tumakas sa lugar. Nang nasa biyahe na sila pauwi nagtataka ang dalaga kung bakit siya dinukot. Maging si Colton wala ring alam bukod sa stepdad ng bata na may ginawa sa cartel dahilan ng nadamay ito. Samantala, ang leader ng cartel ay si Senior Fernando Garcia, isa sa pinakakinakatakutang drug cartel sa Mexico. Pamangkin niya ang napatay sa pagsalakay at isa sa nakaligtas ang nagsumbong sa nangyari, na kaya dinukot nila ang dalaga dahil anak ito ni Walt Reynolds, isa rin sa nagpapatakbo ng droga sa border na nagnakaw sa kanilang kargamento at gagamitin sana nila ito upang mabawi. Ngunit ang inaalala ni Senior Garcia ay ang flash drive na laging nakakabit sa kwintas ng pamangkin. Walang alam ang nakaligtas dahil tumakas siya sa pangyayari dahilan ng ipinapatay ito ng cartel sa pagiging duwag. Kalaunan nang makauwi na sila Colton, agaran itong sinalubong ng kapatid na si Angela upang masilayan ang anak na sobra niyang ipinag-alala. Hindi ito ginawa ni Colton para sa kapatid kundi para sa kaligtasan lang ng pamangkin, ngunit ang ipinag-alala nila siguradong susundan sila ng cartel kaya kinailangan na nilang umalis roon. Ito naman si Jasper Calloway, ang sheriff ng Santa Cruz County, Arizona, kalapit ng border ng US at Mexico. Palihim na nagtatrabaho sa cartel bilang isang kurap na tagapagpatupad ng batas. Ipinapaaresto sa kanya ang pamilya ni Walt maging ang kanilang bisita na pumatay sa pamangkin. Nang ipinadala ng cartel ang litrato, nakilala niya si Colton na hindi basta-basta dahil dati itong sundalo na ngayon ay nagtatago sa batas, ilang taon na ang nakakaraan. Sa rancho nagmamadali na sila Colton upang makaiwas sa cartel. Sa mga oras din yun patungo na sa Arizona ang grupo ni Senior Garcia para ipaghiganti ang pagpatay sa pamangkin at bawiin ang nawawalang flash drive na pinakamahalaga sa kanya. Nang paalis na sana sila, dumating ang asawa ni Angela na si Walt na galit sa ginawa nitong paghingi ng tulong sa kapatid. Ginawa niya lang ang nararapat para iligtas ang anak mula sa mga taong binangga nito na ang totoo siya ang may kasalanan. Nang balak isama ni Walt ang mag-ina, pinigilan ito ni Colton na sinusubukan pa siyang hinahamon. Ipinakita ni Colton na mas ligtas sa kanya ang kapatid na kagagawan nito kung bakit sila muntikan ng napahamak. Matapos nito umalis na ang mag-ina kasama ni Colton, subalit nagdadalawang isip si Angela dahil si Walt ang tumulong sa kanilang mag-ina magmula nang mamatay ang asawa na naiwang baon sa utang. Sa pagbebenta ni Walt ng droga sa border, nakatulong ito sa kanila kaya mayroon pa silang bahay ngayon. Ngunit paparating na ang pulis sa rancho, nanganganib si Colton dahil wanted ito sa pulisya kaya pinagtago na muna siya ng kapatid upang ito na ang kakausap habang nakita naman ito ni Walt. Pagdating ng sheriff, inaresto nito si Walt na ipinagtataka niya kung ano ang nagawa. Pagkatapos hinanap ng pulis kay Angela ang kapatid pero itinatanggi niya ito na matagal nang hindi nakikita. Iniisip ng sheriff inupahan ni Walt si Colton. Kaya inamin na ni Angela na dinukot ang anak niya at iniligtas lang ito ng kapatid. Walang alam ang mga kasamahan ng sheriff na isa itong kurap na pulis, ngunit siya ang nakakataas kaya wala silang magawa kundi sundin ang ipinag-uutos ng superior. Nang ayaw pa ding sabihin ni Angela kung nasaan ang kapatid, itinuro ito ni Walt sa kanyang pinagtataguan upang iligtas ang sarili sa pag-aakalang papakawalan. Dahil dito pinapasuko ng sheriff si Colton pero ayaw itong lumabas roon.
Nang hindi talaga nila ito mapilit lumabas, inutusan na niya ang 2 deputy na pasukin ang bahay upang hulihin ito. Ngunit nakaramdam ng kaba ang 2 deputy, pinalakas ng sheriff ang loob ng 2 na malapit noon si Colton at ang asawa ni Angela na dating sheriff. Hindi ito pumapatay ng pulis kaya lumapit na ang 2 sa pinagtataguan. Pagpasok doon, walang nagawa ang 2 deputy sa dating sundalo, balak itong pigilan ng sheriff na makatakas pero iniligtas siya ng kapatid. Agad naman itong pinasundan ng sheriff sa 2 deputy. Naghabulan sila hanggang sa inabutan ang sasakyan ni Colton, balak ding isama ng sheriff ang mag-ina sa presinto habang nakikipagnegosasyon si Walt para sa kanyang kalayaan. Patuloy pa ding hinahabol si Colton ng 2 deputy sheriff. Nang hindi nila ito mapatigil, binaril nila ang gulong ng sasakyan ni Colton dahilan ng mawalan siya ng kontrol at nabangga ng 2 pulis, pero hindi na nila ito naabutan sa loob ng sasakyan. Sa rancho, dumating na ang pangkat ni Senior Garcia na hinahanap ang pumatay sa pamangkin. Hindi pa ito nahuhuli ng mga deputy ng sheriff kaya ipinadala ng cartel ang kanyang mga tao upang tumulong sa paghahanap. Sinubukang humingi ng tawad ni Walt sa nagawa na isa lang hindi pagkakaintindihan ng lahat. Pumayag si Senior Garcia kung maituturo niya ang drive pero wala itong alam kaya pinatay siya ng cartel boss. Pagkatapos tinausap nito si Haley upang alamin kung nakita niya ang flash drive sa kwintas ng pamangkin. Naalala ng dalaga ang drive na nasa tiyuhin pero hindi niya ito inamin, ngunit hinala na ng cartel na naroon ito sa taong hinahanap nila. Sa gubat dumating na ang mga tao ni Senior Garcia para tumulong sa paghuli kay Colton, habang pinaghahanap din ito ng kapulisan na nagawa niyang labanan at napabagsak, ngunit nahuli siya ng isa pa. Subalit pinatay ito ng tauhan ng cartel boss na dumating. Agarang nagtago ang 2 habang naririnig sa rancho ang mga putukan ng baril. Nagtulungan na si Colton at ang pulis dahil pareho silang gustong patayin. Sinabi ng cartel na flash drive lang ang kanilang kailangan na ipinagtataka nito kung anong meron sa loob. Kinailangan na nilang umalis para makaligtas pero nagpaiwan ang pulis dahilan ng napatay din ito. Napatay naman ni Colton ang isang, ngunit naubusan ito ng bala. Paglapit ng cartel, nakaharap niya ito sa laban gamit ang lakas ng katawan kung saan pamangkin din ito ng cartel boss at kapatid niya ang napatay ni Colton. Parehong magaling ang 2 sa pakikipaglaban pero sa huli napatay ni Colton ang cartel. Sa rancho, hindi na makontak ng cartel boss ang pamangkin, maging ang sheriff hindi na rin sumasagot ang mga deputy. Nagpadala ulit ng mga tauhan ang senior upang tingnan ang nangyayari. Nang alamin nito kung bakit wanted si Colton sa otoridad, noong nakadestino siya noon sa Iraq, hindi siya sumunod sa isang order at ginulpi ang kanyang superior kaya siya hinuhuli. Ipinagtanggol ni Angela ang kapatid na ginawa lang ni Colton ang nararapat upang hindi madungisan ang uniforme. Samantala, habang paalis na si Colton, dumating ang ipinadalang tao ng cartel boss. Tinangka siyang pagbabarilin pero napatay niya ito habang sinusubukang sagasan. Nagawang makaiwas ni Colton at nasugatan ang tauhan ng cartel. Inalam niya kung buhay pa ang mag-ina at ang laman ng flash drive, na nalaman nitong nakalagay doon ang lahat ng operasyon ng drug cartel na si Senior Garcia sa kapinatay. Nang hindi na makontak ng sheriff ang mga tauhan, balak na rin itong umalis dahil wala na siyang magagawa at gusto nang kumalas sa mga kamay ng cartel, ngunit nagbanta ang senior sa anak nito pag kumalas siya sa grupo pero umalis pa rin ito. Sa mga oras ding yun, nakabalik na sa rancho si Colton at nakita ang pag-alis ng pulis. Dahan-dahan itong sumalakay para iligtas ang kapatid na hawak ng cartel, ngunit napansin nilang naroon na ito sa rancho. Ginamit ng cartel boss ang mag-ina para sumuko ito sa kanila sa pagbabante na papatayin sila. Dahil dito napilitan ng sumuko si Colton kung saan napaligiran siya ng mga tauhan nito at sa pilitang binabawi ang drive. Nakipagsundo siyang pakawalan muna ang mag-ina pero hindi pumayag ang senior. Nang kukunin na ang drive sa kanya, doon na isinagawa ni Colton ang kanyang plano para iligtas ang kapatid at nagtago sa loob ng bahay habang pinapaulanan sila ng bala. Kumuha na din si Angela ng baril upang lumaban sa cartel. Nagtulungan ang magkapatid ngunit masyadong marami ang mga ito. Pinaikutan ng cartel boss sa tauhan ang likuran upang doon sumalakay, buti na lang napansin ito ni Colton. Nagawa niya silang mapigilan na makapasok at agarang pinaakyat ang mag-ina sa itaas para magtago. Sinubukan namang tumawag ni Haley ng state police para humingi ng tulong sa kabila ng pagtutol ng ina dahil wanted ang tiyuhin. Unti-unti na ring napasok ng mga kalaban ang likuran ng bahay pero pinigilan sila ni Colton. Nakatanggap ang sheriff ng tawag mula sa dispatch patungkol sa humihingi ng tulong mula sa rancho ng McCready.
Nagdahilan sana ang sheriff na baka lasing lang si Waltz pero narinig ng dispatch ang mga putok ng baril dahilan nang napilitan ang sheriff na tumugon. Samantala, nakaharap ni Colton ang nakapasok at nag-agawan ng baril ang dalawa, ngunit tinamaan si Angela sa itaas na agarang tinulungan ng anak habang nagawa namang mapatulog ni Colton ang kalaban. Nang mapansin na tahimik na ang loob ng bahay, sabay-sabay nang pinasugod ng cartel boss ang mga tauhan para sumalakay, ngunit masyado silang marami kaya napilitan na siyang umakyat para magtago. Isa sa tao ng cartel ang umakyat, napatay niya ito bago pa makalapit habang dumating na din ang sheriff sa malapit sa rancho na mayroong binabalak. Nang hindi makalapit ang cartel, sinabi ng senior na gusto niya lang makuha ang flash drive pero walang balak si Colton na ibalik ito sa kanya. Pinatakas na ni Colton ang mag-ina sa pagdaan sa bintana para sa kanilang kaligtasan. Ayaw pumayag ng kapatid pero pinilit niya ito kung saan na unang bumaba si Hailey. Napansin ng cartel ang ingay sa itaas, pinaputukan nila ito at muntikan ng tamaan si Angela, at doon na din siya bumaba para makasama ang anak sa pagtakas. Pinapasok na ng cartel boss ang mga tauhan habang nakita nito ang pagtakas ng mag-ina, patuloy naman si Colton sa pakikipaglaban sa kabila ng wala na itong bala sa mano-mano na laban. Ngunit ang mag-ina nahuli ng cartel boss bago pa makatakas, balak itong gamitin ng senior para mabawi ang drive pero dumating ang sheriff at pinatay ito sa pagbabante sa kanyang anak, ngunit wala pala itong balak pakawalan ang mag-ina para makuha ang drive na maglulubog sa kanya. Sa loob nakaharap pa din ni Colton ang dalawang kalaban na nahihirapan matapos siyang pagtulungan, pero sa huli nagawa niya din mapatay ang mga ito. Pagkatapos iniligtas niya ang kapatid mula sa sheriff, pinapapili niya ang pulis kung pagbabayaran ang lahat ng kasalanan o lumaban sa kanya, pero pinili ng sheriff na pumulot ng baril dahilan ng pinatay na ito ni Colton. Matapos nito ibinigay ni Colton sa kapatid ang flash drive bilang ebidensya, dahil paparating na din ang state police agad na itong umalis upang tumakas. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!